Sa gitna ng malamig na silid, si Adrian ay nakatayo. Hawak ang cellphone at nakatingin sa CCTV monitor. Sa harap ng kanyang mga mata, ang ex-mother-in-law niyang, si Doña Magdalena. Ipinapahiya si Eliza sa harap ng lahat. Hindi ka karapat-dapat dito. Hindi ka bahagi ng pamilya. Pinapaulanan mo pa ang bata? Sigaw ni Doña habang tinutulak si Eliza palayo. Walang emosyon si Eliza, ngunit ang bawat insulto ay tila tumutusok sa puso ni Adrian. Agad siyang tumayo at nagmadali patungo sa mansyon bago pa tuluyang mapalaya si Eliza. Humarap siya kay Doña. Hindi siya aalis. Siya na ang magiging mommy ni Luis. Pakakasalan ko siya. Mula sa 35 palapag ng Villanueva Tower, tanaw ni Adrian Villanueva ang buong kalungsuran. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga bituing nagsisiksikan sa lupa. Kumikislap sa dilim ng gabi. Ngunit sa likod ng malalawak na bintana ng kanyang opisina, malamig at walang emosyon ang kanyang mga mata. Parang mga salaming walang nakikita kundi negosyo, kita at mga papeles na kailangang permahan. Nakaupo siya sa malaking executive chair na gawa sa itim na balat. Nakasandal ngunit tuwid pa rin ng tindig. Sa harap niya nakalatag ang 3 magagarang folder na may markang Villanueva Realty and Holdings. Isang higanteng kumpanya ng real estate na siya mismo nagpalago mula sa isang maliit na kumpanya ng pamilya hanggang maging isa sa pinakakilalang developer sa buong bansa. Para kay Adrian, wala nang bago pa sa tagumpay. Tapos na ang saya ng unang milyong kinita niya. Wala na ring epekto ang mga papuri sa mga magazine at business award ceremonies. Ngayon, ang lahat ay naging bahagi na lamang ng kanyang araw-araw. Isang serye ng deal, pulong at perma sa kontrata. Sir, ready na po ang presentation para sa Singapore investors? Sabi ng kanyang secretary na si Janine habang maingat na pumapasok sa opisina. Tumango lamang si Adrian. Walang bakas ng excitement o kaba. Ihanda mo sa conference room. I'll be there in 5 minutes. Sanay na si Janine sa malamig na tono ng kanyang boss. Hindi ito sumisigaw, pero hindi rin nagpapakita ng init ng emosyon. Parang makina na nakaprograma para magtagumpay. Kapag tumatawa man siya sa mga social events, para bang may laging distansya sa pagitan niya at ng mundo. Sa ilalim ng kanyang kasuotan, ang mamahaling itim na suit at pulidong korbata, nakatago ang lalaking marami ng pinagdaan ng sugat na hindi nakikita sa panlabas. Wala ni isa sa kanyang mga empleyado ang nakakaalam kung bakit tila sarado ang puso ng kanilang boss. Sa tuwing tinatanong ng media tungkol sa kanyang personal life, laging maikse ang sagot ni Adrian. I keep my private life private. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may lihim siyang tinatago. Isang kasaysayan na ayaw niyang ungkatin. 2 taon na ang nakalipas mula nang umalis sa kanya ang kanyang asawa. Iniwan siya dito pagkatapos manganak. Nang matuklasan nitong may cerebral palsy ang kanilang anak. Hindi ito kinaya ng babae. At sa halip na maging ina sa oras ng pangangailangan, sumama ito sa ibang lalaki na may pangalan at impluwensya. Ang hindi alam ng babae, masigit pa sa yaman ng lalaking iyon ang kay Adrian. Pero wala na siyang ganap pang patunayan niyon. Matapos ang masakit na pangyayaring iyon, isinara ni Adrian ang puso niya hindi lamang sa pag-ibig, kundi maging sa mundo. Ang natira na lang ay trabaho at ang kanyang anak na si Luis. Isang mahinang katok ang gumising sa kanyang alaala. Sir, the car is ready. Ani ng bodyguard niyang si Ramon. Kung gusto po ninyo, pwede na po tayong bumaba. Tumango si Adrian. Habang bumababa sa elevator, dumaan sa kanyang isipan ang eksena kaninang umaga. Ang anak niya nakaupo sa wheelchair, tahimik sa gilid ng malaking bintana sa mansyon. Tinitingnan nito ang hardin na para bang may gusto siyang gawin doon. Ngunit hindi magawa. Hindi na bago kay Adrian ang ganoong tanawin. Si Luis ay bihirang umiti at kung umiti man, mabilis din itong nawawala.
Pagdating niya sa ground floor, sinalubong siya ng kanyang luxury car, isang itim na Bentley. Tahimik ang biyahe pa uwi sa kanyang mansyon sa Tagaytay. Sa labas ng tinted na bintana, mabilis na dumadaan ang mga ilaw ng kalsada. Ngunit ang isip ni Adrian ay malayo. Sa loob-loob niya, alam niyang may kulang sa buhay niya. Meron siyang lahat: pera, kapangyarihan, respeto. Ngunit tuwing naiisip niya ang anak, para bang may hindi niya kayang bilhin. Hindi niya kayang bilhin ang kaligayahan ni Luis. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng mga kasambahay. Tahimik ang buong bahay, maliban sa tunog ng ulan na nagsisimula ng bumagsak sa bubong. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Sumilip sa kwarto ni Luis at nakita ang bata. Naka-wheelchair sa tabi ng bintana. Nakatingin sa malakas na ambon. Walang sinabi si Adrian. Tumingin lang siya sandali. Tapos bumalik sa sariling silid. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop at muling binuksan ang mga dokumento. Pero kahit anong pilit, na ibalik ang sarili sa trabaho, bumabalik sa isip niya ang tanong, hanggang kailan ko iiwan si Luis sa katahimikan? Hindi niya alam, sa mga sumunod na araw, may isang tao na darating sa buhay nila. Isang simpleng babae na babasagin ng katahimikan at lamig sa kanilang tahanan. At doon magsisimula ang pagbabago. Tahimik ang malawak na hallway ng mansyon. Ang tanging maririnig lamang ay mahihinang patak ng ulan sa mga bintana at ang banayad na tunog ng mga gulong ng wheelchair na marahang tinutulak ng yaya ni Luis. Si Luis Villanueva, 8 taong gulang, ay nakaupo roon. May maliit na kamay na nakapatong sa kanyang hita. Mga mata na tila palaging may hinahanap sa labas ng bintana. Ang kanyang mga pisngi ay maputla. At sa kabila ng inosenteng anyo, mababakas ang lungkot at pagod sa mga mata ng bata. Hindi siya makalakad. Ang kanyang mga binte ay mahina at naninigas dahil sa cerebral palsy. Mahirap din siya makapagsalita. Kung may nais siyang sabihin, kadalasan ay mga tunog lamang na halos mahirap maintindihan. Kaya ang komunikasyon niya sa mundo ay halos limitado sa tingin at maliit na ngiti. Mga ngiting bihira, at kapag dumating ay parang biyaya sa loob ng bahay na iyon. Simula nang ipanganak siya, ang mundo ni Luis ay naging 4 na sulok lamang ng mansyon. Meron siyang espesyal na silid na puno ng laruan at mga libro, ngunit para sa kanya, wala itong kahulugan kapag wala siyang kasama. Noong una sa piling ng kanyang ina, may pag-asa pa ang tahanan. Ngunit lahat ng iyon ay nagbago nang malaman ng ina ni Luis ang kondisyon ng anak. Naaalala pa ni Adrian ang araw na iyon. Hawak niya noon ang maliit na sanggol na si Luis, habang ang dating asawa niya ay nakatayo sa gilid. Malamig ang tingin. Hindi ko kayang alagaan yan, Adrian. Mariing sabit nito, kasabay ng pagbagsak ng mga luha na hindi malinaw kung dahil ba sa lungkot o kahihiyan. Pero anak natin siya, sagot ni Adrian. Pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang tinig. Hindi ko ginusto ang ganitong buhay. Hindi ako para maging ina ng isang batang may ganyan. Tumalikod ito. At sa loob lamang ng ilang linggo, tuluyan na nga siyang nawala. Sumama sa ibang lalaki na may pangalan sa lipunan. Hindi na siya nagbalik. Wala na isang tawag, wala na isang sulat. Ang hindi alam ng babaeng yon, kung yaman lamang ang batayan, masigit pa sa kayamanan ng lalaking sinamahan niya, ang kay Adrian. Pero hindi na iyon mahalaga pa para kay Adrian. Mas mahalaga sa kanya ang sugat na iniwan sa anak. Lumaki si Luis na walang ina. Ang tanging nanatili na lamang sa tabi niya ay ang mga yayang binabayaran para mag-alaga. Mga taong mababait ngunit hindi niya lubos na nakakabuo ng koneksyon. Walang sino mang nakatagal ng matagal sa kanya. Kadalasan, natatakot ang mga ito sa kanyang kondisyon o nadadala ng hirap ng trabaho. At dahil si Adrian ay abala sa negosyo, bihira siyang makasama ng bata. Kahit gusto niyang maglaan ng oras, hindi niya alam kung paano magsisimula. Natatakot siyang makita ang sarili niyang pagkukulang
sa tuwing haharap siya sa anak. Isang umaga, bago pa bumuhos ang malakas na ulan, pumasok si Adrian sa kwarto ni Luis. Nasa gilid ang yaya at binubuo ng mga kamay ni Luis ang maliliit na puzzle sa mesa. "Good morning, champ," mahina niyang bate. Tumingin si Luis at bagamat walang salita, bahagyang ngumiti ito. Isang maliit na galaw ng labi na sapat para gumaan ang dibdib ni Adrian. Umupo siya sa tabi ng bata, ngunit mabilis ding tumayo. Hindi niya alam kung anong sasabihin, kaya't nagpaalam na lamang siya at nagtungo sa opisina. Nang marinig ni Adrian mula sa doktor na mabagal ang pag-unlad ni Luis sa therapy, naramdaman niyang parang lalo pang dumidilim ang kanilang mundo. Ang bahay ay puno ng yaman, malalaking chandelier, mamahaling kortina, at art pieces mula sa iba't ibang bansa, ngunit kulang ito sa halakhak ng bata. Si Luis ay nananatiling tahimik at malayo sa ibang tao. Kapag may mga bisita sa mansyon, kadalasan ay inilalayo siya ng mga ito para maiwasang masaktan ang mga mapanuring tingin o marinig ang mga bulong na puno ng awa. Sayang, gwapo sana kung normal. Minsan ay narinig ni Adrian mula sa isa sa mga kamag-anak ng dating asawa. Mga salitang iyon ay tila kutsilyong tumutusok sa puso niya. Kaya't sa paglipas ng mga taon, naging protektibo si Adrian sa anak. Ngunit hindi niya alam kung paano ito paliligayahin. Sa halip, ipinagkaloob niya ang lahat ng material na bagay. Bagay na sa kalaunan, napagtanto niyang hindi sapat para magbigay ng tunay na kaligayahan. Isang araw, habang nakaupo si Luis sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga patak ng ulan na dumadaloy sa salamin, dumating ang isang bagong mukha sa mansyon. Isang babaeng simple ang bihis, may dalang maliit na bag, at may ngiti na tila kayang tunawin ng lamig ng kahit anong silid. Hindi alam ni Adrian ang pagdating ng babaeng yon ang magiging simula ng pagbabago sa buhay nilang mag-ama. At iyon ang magiging simula ng kwento kung paanong mababago ang mundong matagal ng tahimik para kay Luis. Mula sa malawak na gate ng mansyon, pumasok ang isang babaeng may simpleng ayos. Mahabang buhok na nakapusod, suot ang lumang kulay kremang blouse at maayos na slacks. Hawak niya ang isang maliit na bag na puno ng personal na gamit. Sa unang tingin, walang kakaiba sa kanya. Ngunit sa bawat kilos ay mababanaag ang kumpiyansa at kabutihan ng puso. Siya, si Eliza Ramos, 24 na taong gulang at bagong katulong sa bahay ng mga Villanueva. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo. Pangalawa sa 4 na magkakapatid. Nagtrabaho na siya agad bilang kasambahay at caregiver para makatulong sa pamilya sa probinsya. May karanasan siya sa pag-aalaga ng matatanda at mga batang may espesyal na pangangailangan. Bagay na nakatawag pansin sa matandang housekeeper ng mansyon nang maghanap sila ng bago para mag-alaga kay Luis. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng malaking chandelier at marmol na sahig. Napatigil siya sandali. Hindi sanay ang mga mata niya sa ganitong karangyaan. Ngunit agad din siya nakabawi at sumunod kay Manang Berta, ang matagal ng housekeeper ng pamilya. "Dito ka muna, Eliza," sabi ni Manang Berta habang binubuksan ng isang pinto sa ikalawang palapag. "Ito ang kwarto ni Luis. Siya ang aalagaan mo." Pagbukas ng pinto, nakita niya ang bata nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa bintana. Maputla, payat at tahimik. Walang ngiti, walang galaw. Parang isang larawang nakalimutang buhayin. "Luis," malumanay na bati ni Eliza, ngunit walang sumagot. Bahagyang lumingon ang bata. Sa kislap ng mata nito, napansin niya ang kakaibang lungkot at pag-iisa. Lumapit siya at marahang yumuko. "Magandang umaga, Luis. Ako si Eliza. Ako ang bago mong kaibigan." Hindi ba nagsalita ang bata, napansin niyang hindi nito iniwas ang tingin. At para kay Eliza, iyon na ay isang maliit na tagumpay. Sa unang linggo, naging maingat si Eliza sa bawat kilos. Sinanay niya ang sarili sa pang-araw-araw na schedule ni Luis. Oras ang pagkain, therapy at pahinga.
Sa una, puro tango o iiling-iling lang ang sagot ng bata sa kanya. Ngunit hindi siya nawalan ng tiyaga. Kapag oras ng pagkain, dinadalhan niya ito ng mainit na sopas o di kaya ginisang gulay na niluluto ng chef. Ngunit napansin niya na kadalasan, kalahati lang nauubos ni Luis. Kaya isang gabi, nagluto si Eliza ng lugaw na may kaunting manok at tinadtad yon ng gulay. Hindi mamahaling pagkain, ngunit malasa at pamilyar. Nang subuan niya si Luis, tila mas lumakas ang gana ng bata. Ayan, mas masarap pag may pagmamahal, biro niya. Kahit alam niya namang baka hindi siya marinig o maintindihan ng buo. Sa ikalawang linggo, nagsimula na magkaroon ng maliit na pagbabago. Kapag pumapasok siya sa kwarto, bahagyang tumitingin si Luis sa kanya. Minsan ay nahuli niya itong tila nakikinig habang nagkukwento siya ng mga simpleng bagay. Tungkol sa ulan, sa mga ibon o sa hardin, o sa mga kapatid niyang nasa probinsya. Isang hapon, habang binabasa niya si Luis ng kwento mula sa isang lumang picture book, napansin niya nakasandal na ito sa gilid ng wheelchair, halos nakikinig ng mabuti. Nang matapos ang kwento, may mahinang tunog na lumabas sa bibig ni Luis. Hindi malinaw, pero sapat para mapangiti si Eliza. Gusto mo pa? Tanong niya. Dahan-dahan tumango ang bata. Bagamat madalas wala si Adrian sa bahay, napapansin niya ang maliit na pagbabago sa anak tuwing umuwi siya. Minsan, nadatan niyang may laruan sa kandungan si Luis at bahagyang nakangiti. Minsan naman ay nakikita niyang nakaayos sa parang picnic ang mesa sa hardin at si Eliza ang kasama ng bata. Hindi niya sinasabi pero sa loob-loob niya, nagtataka siya kung bakit tila mas gumagaan ang aura ni Luis mula nang dumating si Eliza. Isang gabi bumuhos ang malakas na ulan. Dumiretso si Eliza sa kwarto ni Luis, dala ang isang maliit na flashlight at kumot. Luis, naririnig mo yan? Ang lakas ng ulan. Alam mo, nung bata ko, tuwing umuulan, sumasayaw kami sa bakuran, basang-basa pero masaya. Tumingin sa kanya si Luis, tila may interes. Nilapitan siya ni Eliza at tinakpan ng kumot. Balang araw, kapag gusto mo, isasama kita sa ulan. Pangako niya. At doon sa gabing yon, kahit wala pang sagot mula sa bata, naramdaman ni Eliza na unti-unti siyang tinatanggap nito. At iyon ang simula ng mas malalim nilang ugnayan. May mabigat na ulap sa langit ng Tagaytay ng hapon na iyon. Kulay tinggang parang tinatakpan ng araw. Mula sa malalaking bintana ng mansyon, unti-unting pumatak ang ulan. Sa unay pino, kalaunan ay nagsasama-sama ang mga patak at naging tuloy-tuloy na ugong sa bubong. Sa Maynila, abala si Adrian sa sunod-sunod na business deals. 3 graphs ang nakabukas sa kanyang laptop. 4 na mukha sa video call ang mainit na nag-uusap tungkol sa returns at risks. At si Adrian naman, tulad ng nakagawian, ay malamig at tumpak sa bawat sagot. Wala sa radar niya ang panahon. Sa kanya, ang mundo ay nakasentro sa mga numero at desisyong kailangang tapusin bago maghating gabi. Samantala sa mansyon, nananatiling tahimik ang mga koredor. Karamihan sa mga kasambahay ay nasa kani-kanilang gawain. Si Eliza lamang ang nakatuto kay Luis. Pumasok siya sa silid ng bata, dala ang maliit na tray. 2 tasa ng tsokolate. Isa para kay Luis, isa para sa kanya at isang malambot na kumot. Nasa tabi ng bintana si Luis, nakaupo sa wheelchair, nakatitig sa nahahating tanawin ng hardin at kalangitan. Ang pagpatak ng ulan sa salamin ay parang kompas ng metronome sa tahimik niyang mundo. Nang maramdaman niya ang presensya ni Eliza, bahagyang gumalaw ang kanyang tingin. Hindi man siya nagsalita, sapat na sa babae ang simpleng pagkilos na iyon. Ininitan ko na to ha, mahinahong sabi ni Eliza. Nilapit ang tasa sa maliit na mesa. Sakto sa malamig na panahon. Dahan-dahan niyang inilagay ang kumot sa tuhod ni Luis. Okay lang ba? Tumango ang bata. Maliit at maingat. Parang natatakot mabasag ang katahimikan kapag lumaki ang galaw. Bumuhos ang ulan.
Hindi iyon delubyo, pero sapat na para paalalahanan ng lahat na may kapangyarihan ng langit. Sumisingaw ang amoy ng basang lupa. Sariwa, parang alaala ng probinsyang matagal nang iniwan na Eliza. Napangiti siya ng bahagya. At nang mapansin nakatitig si Luis sa labas na para bang may hinahabol, pabulong siyang nagsalita. Ang tawag nila dyan, amoy ulan. Naalala ko pa sa amin pag ganito ang amoy, naglalabas kami ng palanggana. May huli kaming paminsan-minsan, dahon, bulaklak, minsan garapata, pero masaya pa rin. Sumulyap si Luis sa kanya, tsaka muling tumingin sa salamin. Sa dulo ng hardin napansin ni Eliza ang akasya. Nakayukong mga sanga, nagtitipon ng mga patak sa dahon bago tuluyang bumagsak sa damuhan. Parang pagod na higanteng nag-aantok sa ulan. Gusto mo ng mas malapitan? Tanong niya. Maingat ang tono. Walang salita, ngunit may kislap sa mga mata ni Luis. Hudyat na sapat para gumalaw si Eliza. Bumukas ang double doors papunta sa balkonahe. Sumalubong ang malamig na hangin. May kasamang buhos ng hamog na tumama sa haligi. Maingat na itinulak ni Eliza ang wheelchair hanggang sa hangganan ng tuyong sahig. Sakto, sa lilim ng malaking bubong, dito malinaw nilang narinig ang pagpatak sa mga kanal, ang dahan-dahang pag-agos sa alulod, at ang paggaspas sa mga dahon na tila nakikipag-usap. Dito tayo ha, sabi ni Eliza. Bawal pang mabasa, masisita ako ni Manang Berta. Napangiti siya. At kahit hindi tumatawa si Luis, may bahagyang pagluwag sa linya ng bibig nito. Isang pahiwatig ng pagkatuwa. Inilapit ni Eliza ang tasa ng tsokolate sa kamay ni Luis. Inalalaya ng maliit na daliri nitong kumapit sa kawakan. Maingat uminom ang bata. At nang umusok ang hininga nito sa lamig, para bang may nakita si Eliza na munting milagro. Isang batang kahit tahimik, marunong palang magpahinga. Minsan, simulang kwento ni Eliza, sumasayaw kami sa ulan ng mga kapatid ko. Hubad pa madulas ang putik. Lagi nga ako nadadapa pero ang saya. Nalingan siya kay Luis. Ikaw, gusto mo bang gusto mo bang paramdaman ng ulan? Inayos niyang tanong. Alam niyang bawat salitang pipiliin ay kailangan marahan. Hindi agad sumagot si Luis. Sa halip itinaas nito ang kamay at dinala sa hangin. Parang sinusukat ang layo ng mga patak. Sa tamang panahon, bulong ni Eliza, parang pangako sa sarili. Marahil hindi ngayon, pero darating din tayo doon. Mula sa gilid ng balkonahe, tanaw ang buong hardin, ang konkretong path na papunta sa gazebo, ang maliit na punla sa gilid na itinanim ng gardener, at ang akasya na muling umuga sa biglang ihip. Sa bawat hampas ng hangin, tila may lumuluwag sa dibdib ni Eliza, at marahil sa dibdib din ni Luis. Sa loob-loob niya, napansin niyang iba ang aura ng bata kapag malapit sa labas. Sa loob ng kwarto, parang may salamin sa pagitan nila at ng mundong gumagalaw. Dito sa balkonahe, kahit hindi pa sila lumulusong sa ulan, parang nabubura ang salaming iyon. Ang mga tunog, patak, haginet, kaluskos ay nagiging wikang pareho nilang nauunawaan. Tumunog ang cellphone ni Eliza. Paalala mula sa schedule ni Luis. Oras ang pag-inom ng gamot. Oops! Time check. Aniya na mahinahon. Babalik tayo rito pagkatapos. Pwede? Nilingon niya si Luis. Dahan-dahan tumango ang bata. Parang ayaw mabasag ang sandali. Bago sila umalis, tumigil si Eliza sa bungad ng pinto at tumingala. Alam mo ba? Sabi niya. Hindi ko kilala ang ulan na yan. Bawat bagsak, bago. Pero ang pakiramdam, pamilyar. Niyuko niya ang ulo at ngumiti kay Luis. Ganyan din siguro tayo, no? Bawat araw bago. Pero kung may kasama ka, pamilyar ang tapang. Ibinalik niya si Luis sa loob. Pinunasan ng tuwalya ang malamig nitong mga kamay at sinigurong nakalapat ang kumot sa tuhod. Itinabi niya ang wheelchair sa malapit na bintana.
upang hindi tuluyang mahiwalay ang bata sa tanawing nakakapagpapagaan ng loob nito. Sa Maynila, matapos ang pulong, tuluyang ibinaba ni Adrian ang laptop. Sa isang iglap ng katahimikan, hindi inaasahang sumagi sa isip niya ang tanong na hindi niya maalis nitong mga nakaraang araw. Kamusta kaya si Luis ngayon? Hindi niya gustong aminin pero may kumikilite sa kanyang konsensya tuwing naaalala ang huling tingin ng bata. Yung tinging parang may hinihingi ngunit hindi marunong humiling. Bumukas ang pinto ng opisina ni Adrian. Sumilip si Janine. Sir, nakalock na po ang 6 o'clock. Gusto niyo pong ipa-reserve ko ang driver pa uwi sa Tagaytay just in case? Hindi na. Mabilis na sagot niya. Pero hindi agad ibinaba ang telepono. Sa halip, binuksan niya ang app ng CCTV feed ng mansyon. Isang nakasanayan niyang subaybayan. Hindi dahil sa paranoia, kundi dahil iyon ang pinakamadaling paraan para mapagkunwaring malapit kahit malayo. Nag-load ang isa sa mga kamera. Ang balkonahe. Wala ng tao roon. Bakas na lang ng patak sa marmol at ang akasya sa dulo. Bahagyang nakasayad ang mga sanga sa basang damo. Nagtataka siyang may kakaibang kapayapaan sa tanawing iyon. Parang may nangyaring tama kahit walang tao sa frame. Isinara niya ang screen bago pa man niya tanungin ng sarili kung bakit gumaan ang loob niya. Sa mansyon, ibinaba ni Eliza ang tray at inayos ang mga libro ni Luis. Babalik tayo sa balkonahe kapag umukay ka na ha, wika niya. At kapag dumating ang araw na yon, ang tamang araw, hindi na tayo manlalamig. Magdadala ako ng tuwalya, 2 jacket at tsokolate ulit. Sa unang pagkakataon ngayong araw, gumuhit ng manipis ng ngiti sa labi ni Luis. Mabilis, marupok, ngunit totoo. Hindi iyon ngiting pansandali lamang. Iyon ay pahaging ng pag-asa. Lumalim ang gabi at tumindi ang ulan. Ngunit sa loob ng silid, may bagong ritmong kumakapa. Mga salitang mahinahon, mga pangakong hindi malakas ipahayag, at isang tahimik na kasunduang sila lang ang nakakaalam. Nababalik sila sa balkonahe at balang araw, lalapit sila ng kaunti pa. Hindi pa ngayon, hindi pa dapat. Pero malapit na. Lumakas ang ugong ng ulan bandang hapon. Hindi pa bagyo pero sapat na upang magpasayaw sa mga dahon ng akasya at magpabigat sa mga sanga nito. Sa loob ng silid, tahimik si Luis. Nakaupo sa kanyang wheelchair sa tapat ng bintana. Nakadikit ang palad niya sa salamin. Parang gustong damhin ang lamig at bigat ng bawat patak na dumadampi roon. Pumasok si Eliza, dala ang maliit na tray. Isang tasa ng mainit na tsokolate at isa pang tasa ng salabat para sa sarili niya. Uy, ang seryoso ng mukha. Biro niya, malumanay ang tinig. Parang gusto mo makipag-usap sa ulan na. Hindi sumagot si Luis, pero humarap siya kay Eliza. May kakaibang liwanag sa mga mata niya. Hindi iyon ngiti, pero malinaw ang pagnanais. Gusto mo bang lumabas kahit saglit lang? Tanong ni Eliza. Maingat ang tono at sinisigurado kung tama ba ang basa niya sa hiling ng bata. Maliit na tango, sapat na iyon. Hinugot ni Eliza ang makapal na jacket mula sa aparador, isinuot kay Luis, at nilagyan ng manipis na plastic cover ang ilang bahagi ng wheelchair. Promise, sandali lang. Tingin muna tayo sa ulan. Walang tampisaw ha? Hindi pa ngayon. Paalala niya. Nakataas ang kilay na parang nagbibiro. Maingat niyang itinulak ang wheelchair palabas ng kwarto. Dahan-dahan sa kahabaan ng hallway at pababa sa hagdan patungo sa balkonahe. Pagbukas ng double door, sumalubong ang malamig na simoy at ang amoy lupang sariwa. Sa lilim ng bubong, tumitilamsik ang mga patak mula sa gilid ng marmol. Parang libo-libong kumakantang kampanilya. Dito muna tayo, sabi ni Eliza. Hanggang sa guhit lang na yan. Ipinakita niya sa sahig ang hangganan ng basa at tuyo. Inihinto niya ang wheelchair malapit sa hangganan.
Habang nakatanaw sila sa hardin, napansin nilang halos nakalugmok ang mga sanga ng akasya sa dulo. Humahalik sa damuhan sa bigat ng tubig. May ilang bulaklak na nalaglag at nagpalutang-lutang sa mumunting lawa sa damo. Ang bigat siguro ng nararamdaman ng punong yan, bulong ni Eliza. Pero tingnan mo, hindi siya bumibigay. Pahinga lang tapos aangat din. Inangat ni Luis ang kanyang kamay. Hindi lumalampas sa hanggang tuyo, pero sapat para dumaos-dos ang malamig na hamog sa kanyang mga daliri. Napatigil siya, parang nagulat sa sariling naramdaman. Tumingin kay Eliza at may pahiwatig ng tanong. Sige, konting-konti na lang. Bulong ni Eliza, halos pabulong na hiling sa langit at sa sarili. Iabot mo pa ng kaunti. Umusog ang wheelchair at segundo lang, 1 pulgada sa basang bahagi. Dumapo ang ilang patak sa dulo ng daliri ni Luis. Napasinghap siya, hindi dahil sa takot, kundi sa pamilyar na hindi pa niya inaasahan at naranasan. Lamig na dumudulas, kislap na buhay. Nagtagpo ang titig ni Eliza na may gulat, may galak at may hiwatig ng pagsubok na paparating pa. Enough for now, sabi ni Eliza, marahing itinulak pabalik sa tuyong bahagi. Bitin muna tayo. Babalikan natin yan kapag ready ng katawan mo, ha? Hindi protesta ang nakita niya sa mukha ni Luis. Sa halip, parang lihim na kasunduan ang naganap. Isang oo na walang salita. Mula sa balkonahe, pinanood nila ang hardin. Ang daang bato na papunta sa gazebo ay naging pilapil ng maliliit na sapa. Ang mga dahon ng akasya ay kumikindat sa bawat bagsak ng patak. Sa pagitan ng kanilang pananahimik, nagsalita si Eliza. Parang nagkukwento sa ulan. Noong bata ako, ang lungkot ay parang ulan. Bigat sa balikat, pero sabi ni tatay, huwag mong labanan agad. Pakinggan mo munang ulan. Kaya kaya natin to, Luis. Pakikinggan natin ngayon. Bukas, baka kaya na nating sabayan. Itinikom ni Luis ang bibig, bahagyang kumabat sa labi. Inangat niya ulit ang kamay, hindi na sa ulan, kundi sa hangin. At dahan-dahang gumuhit ang kanyang daliri na para bang sinusundan ang isang imahe na siya lang ang nakakakita. Nagmistulang pagguhit ng pangarap ang kilos. Mga guhit na hindi nila mababasa ni Eliza, ngunit malinaw na may ibig sabihin sa kanya. Lumamig pa ang simoy. Balik na tayo sa loob. Malumanay na paalala ni Eliza. Ayokong sumakit ang lalamunan mo. May stock pa tayo ng tsokolate. Isinara niya ng kaunti ang jacket ni Luis. Sinigurong maayos ang pagkakakumot sa tuhod nito at marahang itinulak pabalik sa silid. Pagkarating, pinunasan niya ang dulo ng daliri ni Luis na nadapuan ng patak. Pinong pag-aalaga, parang ratwal na lihim. Okay, sabi niya, nakangiti. Next time medyo mas malapit. Pero ngayon pahinga na muna. Inilapag niya ang tasa ng tsokolate sa mesang malapit. Inalalayan ang kamay ni Luis upang masapo ito. Uminom ang bata. At habang humahalo ang init sa malamig na hangin, tumingin siya kay Eliza. May kakaibang ningning sa mata. Parang sinasabi, salamat, sa wikang tanging sila lang ang nakakaunawa. May ipapakita ko. Dagdag pa ni Eliza. Kinuha ang lumang picture book na may guhit ng mga ulap at bagyo. Binuklat niya sa pahinang may batang nakataas ang kamay sa ulan. Diba? Kamukha mo kanina? Tumingin si Luis sa pagguhit, tsaka maingat na tumango. Sa gilid ng kanyang labi, gumuhit ang halos hindi mapansing ngiti. Marupok, mabilis, pero totoo. Sa puntong yon, napansin ni Eliza ang kakaibang pag-igting ng kamay ni Luis. Hindi ito panginginig, kundi tila pagnanasang umabot pa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng bata. Darating tayo roon, pangako niya. Hindi natin mamadaliin, pero hindi rin natin uurungan. Sa malayo, kumindat ang langit.
Sumunod ang mahinang kulog. Hindi natakot si Luis. Sa halip tumuon ang tingin niya sa bintana. Parang nakikinig sa tibok ng kalangitan. Music, bulong ni Eliza, pahaplos ang boses. Ang ulan na music. Hahanap tayo ng sayaw na bagay sayo. Muling bumuhos ang malalaking patak ng ulan. Pero ngayon nasa loob na sila. Mainit, ligtas at puno ng bitin na pangako. Inayos ni Eliza ang kumot. Pinatay ang malakas na ilaw at iniwan ng dim lamp na kulay amber. Upang ang silid ay maging parang yakap. Sa pagitan ng katahimikan, narinig niya ang malalim na paghinga ni Luis. Hindi pagod, kundi payapa. Bago siya lumabas ng silid, sinilip niyang muli ang bata. Nakatingin pa rin ito sa bintana, pero hindi na malungkot. Para siyang sundalong nagpapahinga bago ang laban. Hindi para manalo sa iba, kundi para manalo sa sarili. Good job today, bulong ni Eliza, nakasandal sa pinto. Bukas kaunting hakbang pa ha? Isinara niya ang pinto ng marahan. Sa kabila, patuloy ang ulan. Pareho ang ritmo, pero iba na ang pakiramdam. Sa loob may nabuo. Hindi pa siya, hindi pa tagumpay, kundi tapang na dahan-dahang nagigising. Malakas pa rin ang ulan sa hardin ng araw na iyon. Mga patak na tila bumabagsak ng buo mula sa langit. Walang tigil, walang pasintabi. Sa loob ng mansyon halos walang tao sa paligid. Karamihan sa mga kasambahay ay abala sa kusina o nasa mga sariling silid. Sa silid, si Luis nakaupo siya sa wheelchair, nakatingin sa basang damuhan sa labas. Kabilang siya sa mga batang bihirang lumabas, lalo na kapag umuulan. Ngunit ngayon, iba ang nararamdaman niya. Parang may humihila sa kanya palabas. Isang tahimik na tawag mula sa ulan na pumupukaw ng kakaibang tuwa. Pumasok si Eliza, dala ang tuwalya at isang makapal na jacket. Luis, ngumiti siya. Handa ka na ba? Hindi man nakakapagsalita ang bata, ang simpleng pagkislap ng mga mata nito at bahagyang pagtaas ng kamay ay sapat na para malaman niyang oo ang sagot nito. Maingat na itinulak na Eliza ang wheelchair palabas ng kwarto. Pababa sa hallway at diretso sa double doors ng balkonahe. Sa unang hakbang ng gulong sa basang marmol, naramdaman nilang pareho ang malamig na simoy ng hangin. Sa gilid, patuloy ang pag-agos ng tubig mula sa alulod, bumabagsak sa maliliit na lawa sa damuhan. Okay, Luis, huminga ka ng malalim, sabi ni Eliza habang itinutulak ang wheelchair palabas ng dilim ng bubong. Sa unang dampe ng malalaking patak ng ulan sa balat, napapikit si Luis. Ngunit agad din itong dumilat. Parang gulat na may halong tuwa. Hindi na inintindi ni Eliza ang pagbasa ng kanyang buhok at damit. Ang mahalaga sa kanya ngayon, makita kung paano tatanggapin ni Luis ang kakaibang sandaling iyon. Subukan mo, Luis, bulong niya. Sabay taas ang sariling kamay upang damhin ang ulan. Sinundan siya ng bata. Itinaas ang kaliwang kamay at hinayaang dumampo ang malamig na patak sa maliit na palad nito. At doon, nangyari ang hindi inaasahan. Isang munting ngiti ang gumuhit sa labi ni Luis. Hindi pilit, hindi dahil sa pakiusap ng iba, kundi dahil sa sariling nararamdaman. Sa kislap ng mga ito. Malinaw, ang saya. Isang saya na hindi matagal nang nawala sa kanya. Ang galing mo, masayang sabi ni Eliza. Kaya mo pala. Inikot niya ang wheelchair sa paligid ng malaking puno ng akasya. At sa bawat ikot, hinahabol ni Luis ang mga patak gamit ang kanyang mga kamay. Ang dating payat at tahimik na batang parang takot sa mundo, ngayon ay tila nakikipaglaro na sa kalangitan. Habang umiikot sila, napansin ni Eliza na may ginagawa si Luis. Pilit niyang tinutulak pababa ang mga paa mula sa footrest ng wheelchair. Gusto mo bang subukan? Tanong niya. Tumango naman si Luis. Maingat niyang pinatanggal ang paa nito mula sa pagkakalapat sa footrest. Hinayaan dumikit ang mga talampakan sa basang damo.
Nang makaramdam si Luis, ang malamig na lupa sa ilalim ng kanyang paa, tumawa ito. Isang malambot ngunit malinaw na tawa. At doon, kahit na hindi siya nakakalakad, parang mas naging matatag ang kanyang presensya. Hindi na iwasan ni Eliza ang mapaluha. Nakikita mo yan, Luis? Kaya mong maramdaman ng mundo kahit may limitasyon ka. Nang maramdaman Luis ang malamig na lupa sa ilalim ng kanyang paa, tumawa ito. Isang malambot ngunit malinaw na tawa. At doon, kahit na hindi siya nakakalakad, para bang mas magiging matatag ang kanyang presensya. Hindi na iwasan ni Eliza na mapaluha. Nakikita mo yan, Luis? Kaya mong maramdaman ng mundo kahit may limitasyon ka. Tuloy-tuloy silang naglaro sa ulan. Minsan, itinataas ni Eliza ang kamay niya at sumasayaw na parang bata habang tinutulak si Luis ng paikot-ikot. Minsan, lumalapit sila sa mga sanga ng akasya, hinahayaang mabasain sila ng mga patak mula sa dahon. Hindi na mahalaga kung malamig ang hangin o basa ang kanilang mga damit. Ang mahalaga, naroon sila. Magkasama sa isang sandaling walang iniisip na problema, walang iniiwasang tanong, at walang hadlang na pader sa pagitan nila. Matapos ang halos kalahating oras, nagsimulang lumamig ng sobra ang hangin. Tama na muna, baka magkasakit ka pa, sabi ni Eliza. Dahan-dahan niyang pinasok si Luis sa mansyon. Pinunasan ng tuwalya at binihisan ng tuyong damit. Habang inaayos ang kumot sa tuhod nito, napansin niyang hindi nawawala ang ngiti ng bata. At bago siya tuluyang umalis sa kwarto, hinawakan ni Luis ang kamay niya at pinisil. Isang tahimik ngunit malinaw na pasasalamat. Sa gabing iyon, bago matulog, iniisip ni Eliza ang nangyari. Hindi lamang simpleng pagligo sa ulan ang ginawa nila. Para kay Luis, iyon ay isang hakbang palabas sa kulungang matagal niya nang kinalalagyan. Isang patunay na may lakas siyang lumabas sa takot at tahimik na kalungkutan. At para kay Eliza, iyon ay simula ng isang pangako hindi niya bibitawan. Natutulungan niyang makita si Luis ang mas malaki at mas makulay na mundo, kahit gaano pa itong kabasa o kalamig. Maagang natapos ang huling meeting ni Adrian Villanueva sa opisina. Habang binabalikan ang mga notes niya sa laptop, may hindi maipaliwanag na bigat at pananabik na bumalat sa kanya. Parang hinihila siya pa uwi. Kaya't hindi na siya nagtagal, tinawagan si Ramon at sinabing ihanda ang kotse papuntang Tagaytay. Mabigat ang langit at malakas ang ulan nang pumasok sila sa main gate ng mansyon. Mula sa sasakyan, napansin ni Adrian na walang katao-tao sa front hall at bukas ang double door sa balkonahe. Isang bagay na bihirang mangyari kapag masama ang panahon. Pumasok siya sa loob. Mabilis ang hakbang papunta sa hallway na may tanaw na hardin. Paglingon niya sa labas, doon siya natigilan. Sa basang damuhan, sa ilalim ng nanginginig na mga sanga ng akasya, nandoon si Eliza, tinutulak si Luis sa wheelchair. Basa silang pareho. Ngunit ang ngiti sa mukha ng kanyang anak ay mas maliwanag pa sa anumang liwanag na nakita niya rito sa loob ng maraming taon. Kita niya kung paanong iniikot ni Eliza ang wheelchair sa ilalim ng patak na ulan. Pinapahabol kay Luis ang mga patak gamit ang maliit nitong kamay. Paminsan-minsan hinahayaang sumayad ang mga paa ng bata sa malamig na lupa. At sa bawat pagdiin nito, parang may lakas na nabubuo. Ang halakak ni Luis, mahina pero malinaw, ay pumapasok sa pandinig ni Adrian. Tinatanggalan siya ng lahat ng pagod at pader na itinayo niya sa sarili. Hindi niya maalala kung kailan huli niyang narinig ang ganoong tunog mula sa anak. Tahimik siyang lumapit sa gilid ng balkonahe. Ayaw pa niyang magpakita. Gusto niyang obserbahan muna ang eksena. Ang bawat pag-ikot ni Eliza sa wheelchair, ang paraan ng pagtuturo nito sa mga bulaklak na nanalaglag mula sa puno. Ang pagtatawa niya sa tuwing mahuhulog ang tubig mula sa dahon sa ulo ni Luis. Saya-saya mo ngayon, Luis. Narinig yung bulong ni Eliza. Tignan mo, kaya mo palang habulin ng ulan.
Sa isang iglap, kumapit si Luis sa kamay ni Eliza at ngumiti. Malapad, totoo, at puno ng buhay. At doon tuloy ang nabasag ang katahimikan sa dibdib ni Adrian. Hindi na siya nakatiis. Lumabas siya sa balkonahe. Mabigat ang mga hakbang pero diretsong patungo sa kanila. Napalingon si Eliza at medyo nagulat pero hindi umatras. Sir? Bati niya. Halos matabunan ng ulan ng boses. Napatingin si Luis sa ama. Sa halip na mahiya o matakot, ngumiti ito at tinaas ang kamay. Parang iniimbitahan siyang sumama. Hindi na sumagot si Adrian. Lumapit siya at bahagyang yumuko sa harap ni Luis at pinasadahan ng tingin si Eliza. Isang tinging puno ng tanong pero may halong pasasalamat. Magaling ang ginawa mo. Mahina niyang sabi. Halos para kay Eliza lang. Hindi ka na Luis, baka magkasakit ka. Wika ni Eliza pero halata ang saya sa tinig. Maingat nilang tinulak si Luis pabalik sa mansyon, habang si Adrian naman ay naglalakad sa gilid nila. Tahimik, ngunit nakamasid. Pagdating sa loob, agad silang tinulungan ng ibang kasambahay. Pinunasan si Luis, pinalitan ng tuyong damit. Tinakpan ng kumot. Ngunit kahit matapos ang lahat ng iyon, nanatili ang ngiti sa labi ng bata. Habang nakaupo si Adrian sa tabi ng anak, nakaramdam siya na may binago ang araw na iyon. At ang pagbabagong iyon ay dala ng isang babaeng hindi niya inasahang makakapagpabago ng mundo ni Luis at marahil pati ng kanya. Matapos silang pumasok mula sa ulan, nanatiling nakaupo si Adrian sa gilid ng sala. Pinagmamasa ng bawat galaw ni Eliza habang inaalagaan si Luis. Hindi niya pinansin ang sariling basang sapatos at pantalon. Ang atensyon niya ay buo sa dalawang tao sa harap niya. Nakadapa sa sofa si Luis. Tinatakpan ng makapal na kumot, habang si Eliza naman ay abalang pinupunasan ng buhok nito ng malambot na tuwalya. May kasamang lambing sa bawat haplos, at sa tuwing tumatawa si Eliza, sumasabay si Luis ng maliit ngunit malinaw na ngiti. Paano nangyari to? Tanong ni Adrian sa sarili habang pinagmamasa ng eksena. Sa loob ng maraming taon, kahit ang pinakamahal na therapist ay hindi nagawang magpatawa sa kanyang anak ng ganito. Pero ngayon, isang simpleng babae, isang katulong lang sa kanilang bahay, ang nakagawa ng bagay na iyon. Tila may sariling wika sina Eliza at Luis. Isang tahimik na ugnayan ay hindi kailangan ng salita. Isang tingin lang, alam na ni Eliza kung ano ang kailangan ng bata. Isang maliit na ngiti lang ni Eliza. Gumagaan na ang mukha ni Luis. Habang nakatingin, hindi niya maiwasang maalala ang mga panahong siya mismo ay pilit tinatawid ang agwat sa pagitan nila ng anak. Noong una, may tuwing susubukan siyang kausapin si Luis, ililipat lang nito ang tingin o magmumukhang balisa. At sa bawat pagkabigo, mas lalo siyang lumalayo. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya alam kung paano magsimula. Ngayon, tila ba ipinakita ni Eliza na hindi kailangang komplikado. Minsan sapat na ang pag-ubos sa tabi, ang paghawak ng kamay o ang paghatid ng simpleng saya tulad ng pagligo sa ulan. Hindi muna siya lumapit. Nanatili siya sa isang sulok, pinagmamasan habang binihisan ni Eliza si Luis ng tuyong sweatshirt. Oh, ayan, sabi ni Eliza habang inaayos ang hood sa ulo ng bata. Mainit na ulit. Tumango si Luis at tumingin sa kanya na parang may nais sabihin. Ngunit sa halip na magsalita, kumapit ito sa kamay ni Eliza. Parang may kurot sa puso ni Adrian. Matagal niya nang inaasam ang ganoong simpleng kilos mula sa anak, pero ngayon lang niya ito nakita. At hindi siya ang tinabihan, kundi si Eliza. Sa wakas, lumapit si Adrian. Luis, mahinang tawag niya. Lumingon ang bata at ngumiti pa rin naman. Ngiting dala pa rin ang alaala ng ulan sa labas. Para kay Adrian, iyon ay isang mahalagang tagpo. Napatingin siya kay Eliza. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi iyon ang tipikal na tono ng isang boss sa kasambahay.
May kasamang sinseridad at bahagyang pagkalito kung bakit niya nararamdaman ito. Habang inihahanda ni Eliza ang maliit na gatas para kay Luis, nananatiling nakatayo si Adrian. Nakamasid pa rin. May halong tuwa at inggit sa kanyang dibdib. Tuwa dahil nakitang masaya ang anak at inggit dahil hindi siya ang naging dahilan nito. Sa kabila ng kanyang malamig na personalidad at pagiging abala sa negosyo, unti-unti niyang naisip, marahil hindi lahat ng problema ay kayang ayusin ng pera. Minsan, kailangan lang ng taong marunong makinig at magmalasakit. At iyon ang tila dala ni Eliza sa kanilang tahanan. Hindi niya sinabi ng diretsyo, pero sa sarili niya, nagpasya siyang mas pagmasdan pa si Eliza sa mga sumunod na araw. Hindi para kwestiyonin ang trabaho nito, kundi para maintindihan kung paano niyang nagagawa ang hindi nagawa ng kahit sino sa buhay nila. Habang pinapatulog ni Eliza si Luis sa sofa, tahimik na umalis si Adrian patungo sa kanyang silid. Ngunit bago pa siya pumasok, lumingon siyang muli sa dalawa. At sa unang pagkakataon, may bahagyang ngiti sa labi niya. Kahit siya mismo ay hindi makapaniwala. Kinabukasan, maaga rin nagising si Adrian Villanueva. Sanay siya na gumugugol ng ilang minuto sa pagtingin ng mga email habang umiinom ng kape. Ngunit ngayong umaga, hindi iyon ang laman ng isip niya. Ang naiisip niya ay ang eksena kahapon. Si Luis basa sa ulan at ang ngiti nito habang kasama si Eliza. Bumaba siya sa sala at nakita si Eliza sa kusina. Nakasuot ng simpleng blouse at apron. Abala sa paghahanda ng almusal ni Luis. Tahimik siyang lumapit at tumigil sa may pintuan. Pinagmamasdan ng bawat kilos nito. May casual na lambing sa paraan ng paghiwa nito ng prutas at paghahanda ng mainit na oatmeal. Parang sanay na sanay sa mga pangangailangan ng bata. Eliza, tawag ni Adrian. Bahagyang mababa ang boses kahit napalingon ito. Medyo nagulat naman si Eliza, ngunit agad ding ngumiti. Sir, gusto niyo po ba ng kape? May mainit pa. Alok niya. Umiling si Adrian at lumapit ang dahan-dahan. Hindi, gusto ko lang makausap ka. Umupo siya sa stool sa harap ng kitchen counter. Tungkol kahapon? Bahagyang kumunot ang noon Eliza. Kahapon, sir? Yung dinala mo si Luis sa ulan. Diretsong sabi ni Adrian. Bakit mo ginawa yun? Alam mo naman sigurong madali siyang magkasakit, diba? Natahimik sandali si Eliza bago nagsalita. Maingat ang tono. Alam ko po, sir, pero nakita ko po kasi si Luis at ang lungkot niya. Ilang linggo na rin po ako nandito at halos hindi ko siya makita nang umiti. Kahapon po, nakita ko sa mga mata niya na gusto niyang makaramdam ng ulan. Kaya kahit saglit lang po, pinayagan ko. Pinayagan mo? Ulit ni Adrian na medyo seryoso ang mukha. Opo, sagot naman ni Eliza. Diretso ang tingin sa kanya. Minsan po kasi sir, diba? Mas masarap po sa batang karanasan kesa sa mahigpit na proteksyon. Pero hindi ko po siya pinabayaan. Sinigurado ko pong ligtas siya. At nakita ko po masaya siya. Tahimik si Adrian sa loob ng ilang segundo. Tinitimbang ang mga sinabi nito. Sanay siya sa mga empleyado na puro opo sir. At walang lakas ng loob na magpaliwanag kapag napuna. Pero iba si Eliza. May respeto sa pananalita, pero matatag sa paninindigan. Huminga ng malalim si Adrian. Hindi ko akalain na may mag-aalaga sa kanya ng ganito. Mahina niyang sabi. Hindi iyon parang reklamo, mas parang pag-amin. Kahit ako, hindi ko napatawang anak ko ng ganyan. Napangiti si Eliza, pero hindi mapagmalaki. Simpleng ngiti lang na may kasamang kababaang loob. Sir, hindi po ba dahil hindi niyo siya mahal kaya hindi niyo nagagawa yon? Siguro po dahil nasanay na siya sa takbo ng buhay dito. Tahimik, kontrolado, ligtas. Pero minsan po, kailangan niya rin ng mundo na gumagalaw. Kailangan niya ng tao na hindi lang mag-aalaga sa kanya, kundi makikipaglaro rin.
Parang may tumama sa puso ni Adrian sa huling linya. Hindi niya sinabi, pero totoo. Nakita niya ang sarili bilang tagapagbigay ng lahat ng material na pangangailangan ni Luis. Ngunit hindi bilang taong makikipaglaro sa kanya. Salamat, Eliza. Seryosong sabi ni Adrian. Kung ibang tao siguro ang nagdesisyon na ilabas siya sa ulan, baka matagal ko nang pinaalas. Pero nakita ko yung mukha ni Luis kahapon. At sa tingin ko, tama ang ginawa mo. Bahagyang yumuko si Eliza, mahinhin ang boses. Walang anuman po, sir. Basta para kay Luis. Kahit araw-araw pa kaming magbabad sa ulan, kung alam kong ikakatuwa niya at hindi siya mapapahamak, gagawin ko. Matagal pa silang nanahimik. Tanging tunog ng kutsarang humahalo sa oatmeal ang maririnig. Si Adrian hindi pa rin makapaniwala na sa loob lamang ng ilang linggo, may isang tao nang makakapagbukas ng mundo ng kanyang anak. At si Eliza naman, hindi inaasahang magiging ganito kalalim ang pag-uusap nila ng kaniyang amo. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Adrian. Sige, ipagpatuloy mo na yan. Kakain tayo mamaya. At gusto ko sabay tayong kumain, kasama si Luis. Tumango naman si Eliza at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang init mula sa boses ni Adrian. Hindi na lang ito basta malamig at formal, kundi may bahid ng tiwala. Kinagabihan mag-isa si Adrian Villanueva sa kanyang silid. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Nakasuot pa rin ng white shirt at pantalon. Hawak ang isang baso ng tubig na matagal nang hindi niya iniinom. Sa kanyang harapan bukas ang laptop, pero wala siyang ganang magbukas ng kahit isang email. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ni Luis at Eliza kahapon sa ulan. Ang tawa ng kanyang anak, ang walang alinlangang ngiti nito, ang mga mata na punong-puno ng buhay. At sa bawat pagbabalik ng eksenang iyon, nararamdaman niya ang unti-unting pag-igting sa dibdib. Hindi sakit, kundi parang pagbabalik ng isang matagal nang nakalimutang damdamin. Alam niyang trabaho ni Eliza na alagaan si Luis, pero malinaw na higit pa roon ang ginagawa nito. Hindi lamang basta pagpapakain o pag-aasikaso. Pinapasok nito ang mundo ng bata. Pinaparamdam dito na hindi lang siya isang responsibilidad, kundi isang tao na may sariling halaga at kakayahang maging masaya. Matagal niya nang tinanggap na ang bahay nila ay tahimik, malamig at puno ng alituntunin. Pero ngayong may Eliza, napansin niyang may mga tunog at kulay na bumabalik. Tawa ni Luis, mga salitang binibigkas ng mas malinaw, mga kilos na puno ng kuryosidad. Kinabukasan, bago pumasok sa opisina, dumaan si Adrian sa silid ni Luis. Hindi pa niya ginagawa iyon sa matagal na panahon. Sanay na siyang umalis ng bahay na hindi binibisita ang anak sa umaga. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakaupo si Luis sa wheelchair, habang si Eliza naman ay nakaluhod sa harap nito. Tinutulungan siyang magbasa ng picture book. Nakangiti ang bata. Tinuturo ang mga imahe ng aso at ibon. At si Eliza naman, sumasabay ng kwento. Ginagaya pa ang mga tunog ng hayop para matuwa si Luis. Nanatili lang si Adrian sa pinto. Hindi muna nagpapaalam na naroon siya. At sa ilang segundong yon, naisip niya. Kung alam ko lang noon na ganitong epekto ng simpleng oras at pansin, sana'y ginawa ko na para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, napansin ng lahat sa bahay ang pagbabago kay Adrian. Hindi na siya tuwid na umaalis pagkatapos mag-agahan. Minsan, dumediretso siya sa silid ni Luis para magpaalam bago umalis. Sa gabi, sinusubukan niya makauwi ng mas maaga para makasabay pa sa hapunan. Hindi ito nangangahulugang nagbago agad ang lahat. Sanay pa rin siyang tahimik at may distansya pa rin ang kilos niya. Pero malinaw na nagsisimula na siyang buksan ng sarili para mas maging bahagi ng mundo ng anak niya. Isang gabi, nadatnan ni Adrian si Eliza sa kusina. Naghahanda ng gatas para kay Luis bago matulog. Kamusta naman siya ngayon? Tanong niya habang binubuksan ang refrigerator para kumuha ng tubig.
Mas masigla po siya, tugon ni Eliza na nakangiti. Kanina po tinulungan niya akong ayusin ang mga laruan niya. At nakakatawa sir, kasi ayaw niya nang magpahinga agad. Gusto niya laging may ginagawa. Bahagyang natawa si Adrian. Mukhang binibigyan mo siya ng sobrang energy ha? Eliza, dagdag niya. Salamat ulit. Ngayon ko lang napansin kung gaano kalungkot ang bahay na to. Hanggang sa dumating ka. Pag-akit niya sa silid na paisip si Adrian. Hindi pera, hindi therapy, hindi magarang kagamitan ng tunay na nagbibigay ng saya kay Luis. Isang simpleng tao lang na may tiyaga at pusong mag-alaga ang nagdala ng pagbabago. At sa sarili niya, may tahimik na desisyon siyang ginawa. Hindi niya nahahayaang bumalik sa dati ang katahimikan at kalungkutan ng bahay. Magsisimula na siyang mas maging ama, hindi lamang provider. Mula na makita ni Adrian Villanueva si Luis na nakangiti sa ulan kasama si Eliza, parang may unti-unting nagbabago sa loob niya. Hindi ito tulad ng mga biglaang desisyon sa negosyo na kayang tapusin sa isang lagda. Ito ay mabagal pero malalim. Isang pagbabagong hindi niya alam kung handa ba siya noon. Pero ngayon ay kusa nang nangyayari. Noong una, simple lang ang mga pagbabago. Pagdaan sa silid ni Luis bago umalis para magtrabaho. Pag-upo sa hapagkainan tuwing hapunan, kahit minsan ay late siyang umuwi. At pagtanong kay Eliza kung kamusta ba ang araw ng bata. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin niyang mas gusto niyang nasa bahay kesa manatili ng matagal sa opisina. Minsan nagulat pa si Ramon, ang driver niya. Nang ikansala ni Adrian ang isang dinner meeting para lang makasabay si Luis sa pagkain. Sir, sigurado po ba kayo? Tanong ni Ramon. Tumango lamang si Adrian. Oo, may mas mahalaga akong schedule ngayong gabi. Tuwing umuuwi, palaging nadadatan si Eliza at Luis na may ginagawa. Minsan nagbubuo ng puzzle, minsan nagbabasa ng libro. At minsan ay simpleng nakatanaw sa hardin habang may hawak na mainit na inumin. At sa bawat pagkakataon, napapansin niyang mas malinaw na ang ngiti ni Luis at mas maliwanag na ang mga mata nito. Para kay Adrian, iyon ay tahimik pero malinaw na ebidensya. Gumagaan ang mundo ng kanyang anak. Isang hapon, umuwi si Adrian nang mas maaga at nadatna ng dalawa sa hardin. Nakaupo si Luis sa lilim ng akasya habang si Eliza ay nag-aayos sa mga paso. Lumapit siya at umupo sa tabi ni Luis. Maganda dito kapag hapon ano? Tanong ni Adrian. Tumango ang bata at ngumiti. Tsaka itinuro ang isang bulaklak na dilaw. Gusto mo, tayo nang magtanim ng iba pa? Dagdag niya. Napatingin si Eliza at medyo nagulat. Kung gusto niyo po, sir, may mga binhiho akong nabili para dito. Tumango si Adrian. Sige, simulan natin mamaya. Simula noon naging parte na ng routine ni Adrian ang maglaan ng oras sa anak. Kahit 30 minuto lang sa hapon o isang oras bago matulog. Kapag wala siyang urgent na meeting, nagwo-work from home siya para mas makasama ang dalawa. Napapansin naman ni Eliza ang pagbabago, pero hindi niya ito binabanggit. Alam niyang mas mabuting hayaan si Adrian na kusang makita ang halaga ng bawat sandaling ginugugol niya kay Luis. Isang gabi, habang natutulog na si Luis, naglakad si Adrian papunta sa terrace at tumingin. Sa mga ilaw ng bayan sa malayo, tahimik niyang napaisip. Marami na ako naipundar. Maraming negosyong lumago. Pero kung hindi ko mabibigyan ng oras ang anak ko, anong saysay ng lahat ng to? Sa gabing yon, gumawa siya ng desisyon. Simula bukas, mas bibigyan niya na ng espasyo ang pagiging ama kesa pagiging CEO. Hindi niya papabayaan ang kumpanya, pero hindi na rin niya hahayaang kainin ito ang buong buhay niya. At sa desisyong iyon, alam niyang malaking bahagi ang ginagampanan ni Eliza. Mula na magpa siya si Adrian Villanueva na maglaan ng mas maraming oras kay Luis, tila may bagong ritmo ang bawat araw sa mansyon.
Hindi na ito parang museo na puno ng mamahaling gamit, ngunit walang buhay. Ngayon, may tunog ng tawa. May mga simpleng kwentuhan sa hapag at may mga plano para sa bukas. Isang umaga habang nag-aalmusal, sinabi ni Adrian kay Eliza, "May tatawagan ako ngayon. Mga kilala kong therapist at specialist para kay Luis. Gusto kong mas bigyan siya ng pagkakataon para mas gumaling." Hindi ito basta pangungusap na narinig ni Eliza dati mula sa kanya. Noon parang trabaho lang kay Adrian ang medical appointments. Isang bagay na inaasa sa mga assistant. Pero ngayon, personal niyang hinahawakan ang bawat tawag at bawat schedule. Kinabukasan dumating sa mansyon ng isang pediatric physical therapist, isang speech therapist at isang occupational therapist. Lahat sila ay personal na sinalubong ni Adrian. Na tila ba sinisigurado niyang komportable si Luis bago magsimula. Habang pinapanood ni Adrian ang therapy session ni Luis, napansin niya ang maliit na pagbabago. Mas tumatagal na ang eye contact ng bata. Mas madalas na nitong sinusubukang magsalita at mas determinado na itong gumalaw. Sa bawat maliit na progreso, parang may apoy na muling sumisindi sa loob ni Adrian. Isang apoy na hindi para sa negosyo, kundi para sa pagiging ama. Pagkatapos ng bawat session, hindi siya agad bumabalik sa trabaho. Pinaglalaanan niya ng oras na makipaglaro kay Luis. Kahit simpleng paghagis lang ng bola o pagtuturo ng mga larawan sa libro. At sa bawat pagkakataon, naroon si Eliza, nakangiti at handang tumulong. "Sir, napansin ko po na mas responsive si Luis kapag ginagawang laro ang therapy." Puna ni Eliza isang hapon. "Tama ka," sagot ni Adrian. "Kaya gusto kong ikaw ang kasama sa sessions niya. Ikaw ang may mas alam kung paano siya mapapatawa." Mula noon tuwing may therapy, laging magkasama sina Adrian at Eliza sa tabi ni Luis. Si Adrian para magbigay ng suporta bilang ama at si Eliza para gawing mas masaya at magaan ang bawat proseso. Sa ganitong paraan, hindi lamang si Luis ang natututo, pati na rin si Adrian. Natututo kung paano maging mas malapit sa anak. Dahil sa kombinasyon ng profesional na tulong at personal na pag-aalaga, unti-unting nagbago ang atmosphere ng mansyon. Madalas na ngayong maririnig ang tawa ni Luis sa sala o ang pagbati nito ng "Pa" sa mahina ngunit malinaw na boses. Para kay Adrian, iyon ay musika. Maging ang mga kasambahay ay napansin ng pagbabago. "Iba na po ang bahay natin, sir," sabi ni Manang Berta isang gabi. "Mas magaan na ang hangin. Dati parang laging may mabigat na nakadagan." Tumango lamang si Adrian. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang si Eliza ang pangunahing dahilan. Isang gabi, habang pinapatulog si Luis, lumapit si Adrian kay Eliza sa hallway. "Eliza," sabi niya, "gusto ko magplano tayo para sa mga susunod na buwan. Hindi lang para sa therapy, kundi para sa mga bagay na magpapasaya sa kanya. Outings, activities, kahit simpleng picnic sa garden." Nagulat naman si Eliza, pero agad ding ngumiti. Sige po, sir. Basta kasama si Luis kahit saan, kahit kailan." Sa gabing iyon, malinaw na kay Adrian na hindi na siya nag-iisa sa laban para sa kaligayahan ng anak niya. May kasama na siyang kasing dedekada niya at marahil mas malapit pa sa puso ni Luis kesa sa kahit sino. Isang gabi matapos ang huling therapy session ni Luis, para sa linggong iyon, tahimik ang mansyon. Ang ibang kasambahay ay nasa quarters na nila at si Luis ay mahimbing nang natutulog. Sa sala, naroon si Eliza, nakaupo sa mahabang sofa habang tinatahe ang punit sa isa sa mga paboritong jacket ni Luis. Nakasilip mula sa itaas si Adrian Villanueva. Matagal silang nanatili roon bago bumaba. Hindi niya alam kung paanong sisimulan ng usapan, pero ramdam niya na kailangan niyang sabihin ang matagal niya nang gustong ipahayag. "Eliza," tawag niya mula sa likuran. Napalingon nito, bahagyang nagulat. "Sir," sagot nito sabay tayo.
Umiling si Adrian. Huwag ka nang tumayo, maupo ka lang. Lumapit siya at naupo sa kabilang dulo ng sofa. Medyo malayo, pero sapat na para marinig ang malinaw ang isa't isa. Tahimik muna si Adrian na nakatingin sa hawak ni Eliza na jacket. Alam kong hindi tayo palagi magkasundo nung simula. Panimula niya. May mga pagkakataon pa nga na nagdududa ako sa mga desisyon mo. Lalo na noong unang beses mong nilabas si Luis sa ulan. Bahagya namang umiti si Eliza, hindi bilang pagsang-ayon, kundi bilang pag-aalala. Alam ko po, akala ko nga po noon baka mapagalitan niyo ako at masisante. Huminga ng malalim si Adrian. Pero mali ako. At aaminin ko, hindi ko pa rin lubos maintindihan kung paano mo nagagawa iyon. Ang dali sa iyong patawanan siya, pasayahin. Samantalang ako, ilang taon ko nang sinusubukang gawin yon. Tumingin siya kay Eliza, diretso sa mga mata nito. Alam kong wala ako palaging nasa tabi ni Luis. Para sana maunawaan mo. Hindi ko rin kayang hindi magpasalamat sa iyo. Napayo ko si Eliza, pilit tinatago ang ngiting may kasamang hiya. Wala yon, sir. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Umiling si Adrian. Hindi lang ito trabaho, Eliza. Marami na rin dumaan dito para mag-alaga kay Luis pero walang nakakaabot sa ganitong punto. Hindi lang siya mas masaya ngayon. Mas lumalakas pa siya. Mas nagiging matapang. At malaking parte noon, ikaw ang dahilan. Tahimik silang dalawa. Sa labas, maririnig ang mahinang hampas ng hangin sa mga dahon ng akasya. Para kay Adrian, ang tahimik sa sandaling iyon ay hindi awkward. Parang pahinga mula sa lahat ng ingay at tensyon sa buhay niya. Para kay Eliza, iyon ay isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa kanyang amo, ang makitang bukas at marunong magpahalaga. Eliza, muling sabi ni Adrian na mas malumanay na ngayon. Kung may kailangan ka, para kay Luis, kahit ano, sabihin mo lang sa akin. Hindi ko nahahayaan na hindi ko magawa ang kaya kong ibigay para sa kanya. Tumango si Eliza. Sige po, sir. Pero sana rin, kahit simpleng oras lang kasama siya. Malaking bagay na yon para kay Luis, sir. Ngumiti si Adrian. Isang ngiting bihira ngunit totoo. Oo, pangako yan. Sa gabing yon matapos ang pag-uusap, umakyat si Adrian sa kanyang silid na may magaan na pakiramdam. At si Eliza nananatiling nakaupo sa sofa. Hawak pa rin ang jacket, pero may bagong init sa puso. Init na galing sa tiwala at pagpapahalaga na ngayon lang niya naramdaman mula kay Adrian. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimula ang bagong routine sa mansyon, ang dating tahimik na paligid ay unti-unting napalitan ng tunog ng mga tawa. Mahihinang salitang tinatangka ni Luis na bigkasin at ang mga hakbang ng pagbabago na dahan-dahang humuhubog sa bago nilang buhay. Tuwing umaga, sa halip na basta nalang dalhin sa therapy room, si Luis ay may simpleng warm-up na ginagawa kasama si Eliza. Pinapagalaw nito ang mga kamay at paa ng bata habang nagkukwento ng mga nakakatawang bagay para hindi mabagot si Luis. Kapag may maliliit na progreso, gaya ng mas mahabang paghawak ng bola o mas malinaw na tunog ng salita, masaya silang pareho. Parang nanalo sa isang malaking laban. Sa loob ng 2 linggo, natutunan ni Luis na maayos na hawakan ng kutsara at magdala ng pagkain sa bibig ng halos walang tulong. Hindi ito malaking bagay para sa ibang bata, pero para sa kanila, milestone iyon. Si Adrian, na dati bihirang umupo sa therapy sessions, ngayon ay regular na nakaupo sa gilid, nanunood. Minsan, sumasali pa siya sa mga exercises. Nakikipagpaligsahan kay Luis sa paghagis ng bola. Nagbabasa ng libro habang pinapahinga ang bata. Napansin niya ang kakaibang sigla ng anak niya. Hindi na ito lagi nakatingin sa malayo. Mas madalas na ngayon ang eye contact
At minsan nga ay siya pa ang unang ngumingiti. Malayo nang narating natin, sabi ni Adrian kay Eliza isang hapon. Habang pinapanood nila si Luis na abala sa pagbuo ng puzzle, tumango lamang si Eliza. Ngunit baka sa mukha nito ang kasiyahan. Hindi na trenato ni Adrian si Eliza bilang simpleng empleyado. Sa mga hapunan, kasama niya siya sa mesa. Kapag may bagong plano para kay Luis, laging hinihingi ni Adrian ang opinyon niya. Maging si Luis ay kitang-kitang mas komportable na kapag hindi niya kasama ang ama. Si Eliza ang hinahanap. Kapag may bagong laruan o libro, gusto niyang ipakita agad dito. At sa bawat gabi bago matulog, si Eliza ang kadalasang nagbabasa ng bedtime story sa kanya. Isang araw, iminungkahi ni Eliza na subukan nilang maglabas-labas. Kahit sa park lang, sir, sabi niya kay Adrian. Makakabuti kay Luis ang ibang tanawin. Sumang-ayon naman si Adrian. At noong linggo, nagtungo sila sa isang malapit na botanical garden. Doon nakita ni Luis ang iba't ibang bulaklak at ibon. Kitang-kita ang saya sa kanyang mukha habang itinuturo ang mga ito kay Adrian at Eliza. Para kay Adrian, iyon ang isa sa mga pinakamagandang araw na matagal na panahon. Isang simpleng lakad na puno ng tawanan at masasayang larawan sa kanyang alaala. Habang gumaganda ang motor skills ni Luis dahil sa therapy, mas nakikita rin ang emosyonal na pag-unlad niya. Mas madalas na siyang tumawa, mas mabilis magpakita ng interes sa paligid, at mas bukas sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Para kay Adrian, malinaw na hindi lang therapy ang dahilan ng mga pagbabagong ito. Nandoon ang epekto ng presensya ni Eliza, na walang sawang nagbibigay ng atensyon at pagmamahal sa bata. Isang gabi, habang nag-aayos si Eliza ng mga gamit ni Luis, lumapit si Adrian. Eliza, sabi niya, alam kong trabaho mo ang nandito, pero gusto kong malaman mo. Para sa akin, parte ka na ng pamilya. Nagulat naman si Eliza pero napangiti. Salamat po, sir. Basta para kay Luis, nandito lang ako. At sa gabing yon, mas naging malinaw sa kanilang dalawa. Ang relasyon nila sa isa't isa ay hindi na lang amo at katulong. Isa na silang pamilya na unti-unting binubuo ang mas maliwanag na kinabukasan. Tahimik ang hapon sa mansyon. Si Eliza ay abala sa pag-aayos ng mga gamit ni Luis para sa kanyang therapy session kinabukasan. Habang nakaupo si Luis sa sahig at naglalaro ng mga building blocks, narinig nila ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa tapat ng gate. Bumaba mula rito ang isang babaeng elegante. Ang bihis, matangkad, nakaperlas at may mga mata na tila sanay manghusga. Siya ay si Doña Magdalena, ang dating biyenan ni Adrian at ina ng kanyang ex-wife na iniwan si Luis ilang taon na ang nakalilipas. Eliza, ikaw bang sinasabi nilang nagpapanggap na may alam sa pagpapalaki kay Luis? Tanong agad ni Doña Magdalena pagpasok. Hindi malang bumate. Magandang hapon po. Magalang na sagot ni Eliza. Ako po nag-aalaga sa kanya. Nag-aalaga? Ngising mapait ni Doña. Pakailamera ang tawag dyan. Hindi mo alam kung anong klaseng pamilyang pinasukan mo. Isa kang katulong na masyadong nagmamagaling. May dalawa pa siyang kasama, kapwa sosyal at may matalim na tingin. Isa sa kanila ang bumulong, ngunit malinaw na narinig ni Eliza. Ito ba yung dahilan kung bakit hindi na makausap si Adrian? Oo, sagot ni Doña. Walang pakialam kung marinig ni Eliza. Walang karapatan ng babaeng to na magdesisyon para sa apo ko. Tanging pamilya lang ang may ganoong karapatan. At hindi siya pamilya. Ramdam na Eliza ang pagdagsa ng init sa kanyang mukha, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Ginagawa ko lang po makakabuti para kay Luis. Sagot niya ng mahinahon. Kung talagang iniisip mo ang ikabubuti ng bata, aalis ka na sa mansyon na to ngayon din.
Madiin na sabi ng Donya. Hindi mo siya anak. At hindi mo dapat ratuhin ang sarili mo na para pang nanay ka niya. Napakagatlabi si Eliza. Sa halip na sumagot ng pabalang, pinili niyang tumingin sa direksyon ni Luis na hindi naintindihan ang nangyayari, ngunit halatang nakakaramdam ng tensyon. Ma'am, mahina ngunit matatag ang tinig niya. Mas mabuti hong pag-usapan natin to kapag andito na si Sir Adrian. Samantala sa kanyang opisina sa lungsod, si Adrian ay naghahanda para sa isang meeting. Tumunog ang kanyang telepono. Notification mula sa home security app. May movement alert sa main living room. Inisip niyang normal lang iyon. Ngunit nang buksan niya ang live feed, nanlamig siya. Sa screen nakita niya si Doña Magdalena na nakatayo sa gitna ng sala. Matalim ang mga salita kay Eliza habang pinipigilan nitong ipakita ang sakit na nararamdaman. Habang nakikita niya ang eksenang iyon, dahan-dahang sumikip ang panga ni Adrian. Tinanggal niya ang necktie at tinawagan si Ramon. At sa isip ay iisa lang ang malinaw. Kailangan niyang umuwi. Ngayon din. Tahimik ang opisina ni Adrian maliban sa tunog ng wall clock at mahina niyang paghinga habang nakatutok sa laptop. Nasa gitna siya ng isang business proposal meeting nang biglang mag-pop up sa screen niya ang alert mula sa security system ng mansyon. Anong nangyayari sa sala? Mahina ngunit may halong kabanyang tanong sa sarili. Agad niyang binuksan ang live feed mula sa CCTV. Sa unang segundo pa lang, nanigas siya sa kinauupuan. Nasa gitna ng sala si Eliza. Nakatayo sa tabi ng wheelchair ni Luis. Sa harap niya nakatayo si Doña Magdalena. Matalim ang tingin. At bawat salita ay parang latiko. Wala kang karapatan dito. Isa ka lang na walang muwang nakatulong na umepal sa buhay namin. Mariin na wika ng matanda. Kita naman ni Adrian ang pamumutla ni Eliza. Ang bahagyang pagyuko nito para huwag magpakita ng galit. At ang mahigpit na hawak niya sa balikat ni Luis. Tila pinoprotektahan ng bata sa bawat insulto. Ramdam ni Adrian ang pagsikip ng dibdib. Naaalala niya ang mga gabi nagbabantay si Eliza kay Luis. Ang pagtitiis nitong mapuyat at ang walang pag-aalinlangang pagtulong kahit walang kapalit. At ngayon nakikita niyang pinapahiya ito sa sariling bahay, lalong nagdilim ang kanyang paningin. Tumayo siya mula sa mesa nang walang paalam sa mga taong kasama niya. Cancel the rest of my meetings. Malamig yung utos kay Ramon. Habang nagmamaneho pa uwi, halos bumilis ang tibok ng puso niya sa bawat minuto. Sa isip niya ay paulit-ulit ang eksena. Ang mahihinang mata ni Eliza at ang matapang na tindig nito kahit halos mapahiya sa harap ng lahat. Pinisil niya ng mahigpit ang manibela. Hindi ko hahayaang ganyanin ka. Bulong niya sa sarili. Pagdating sa mansyon, pagpasok niya sa bakuran, mabilis na bumaba si Adrian sa sasakyan. Hindi niya na inintindi ang tanong ng gwardya. Dire-diretso siyang pumasok. Mabigat ang bawat hakbang. Halatang may dalang puot at paninindigan. Habang binubuksan niya ang malaking pinto ng sala, naririnig niya na mula sa loob ang tinig ni Doña Magdalena. Matulis at walang habas. Huminga siya ng malalim. Marahang itinulak ang pinto at pumasok. Ang buong bahay ay tila natahimik sa bigat ng presensyang dala niya. Mabilis ang tibok ng puso ni Adrian habang binabaybay niya ang pasilyo ng mansyon. Wala nang pakialam sa mga tanong ng mga kasambahay na nasasalubong niya. Diretso lamang ang kanyang hakbang. Mabigat, matatag at puno ng galit. Hanggang sa marinig niya mula sa may sala ang malamig at matalim na tinig ni Doña Magdalena. Sinasabi ko na sa'yo, wala kang lugar dito. Hindi ikaw ang pamilya namin. Isa ka lang pakialamerang katulong. Napasikip ang kamao ni Adrian. Sa bawat hakbang ay tumitindi ang init ng dugo niya. Sa sulok ng kanyang isipan, nanumbalik ang mga eksenang nakita niya kanina sa CCTV. Si Eliza, tahimik na nakatayo. Pilit na pinapaliwanag ang sarili habang walang awa itong iniinsulto ng kanyang dating biyanan. Pagdating niya sa bukana ng sala,
Huminto siya sandali. Nandoon si Eliza, nakayuko. Tila pilit nilulunok ang sakit ng mga salitang ibinabato sa kanya. Katabi niya si Luis sa wheelchair. Mahigpit ang hawak sa laylayan ng damit ng babae. Para bang natatakot na maagaw sa kanya ang tanging taong minahal at inalagaan siya. Tahimik ang buong paligid. Ang mga kasambahay nakapirme lang sa gilid, halatang takot makialam. Sa loob-loob ni Adrian, lalong tumindi ang kanyang determinasyon. Hindi niya hahayaang manatiling ganito. Lumapit siya, mabigat ang bawat hakbang. Napalingon si Doña Magdalena at nanlaki ang mga mata nang makita siya. Adrian, anak, mabutit nandito ka. Sabihin mo sa babaeng yan na umalis na. Hindi siya karapat-dapat dito. Diretso ang tingin ni Adrian sa ina ng kanyang dating asawa. Malamig ang boses niya, ngunit puno ng puwersa. Hindi pwedeng umalis si Eliza. Nanahimik ang lahat. Tanging mabibilis sa tibok ng puso ang tila narinig ni Eliza. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang tingin at doon niya nakita si Adrian. Matatag, walang bakas ang pag-aalinlangan sa mga mata. Umusok ang galit sa mukha ni Doña Magdalena. Adrian, huwag mong sabihin sa akin na mas pinaniniwalaan mo siya kaysa sa akin. Hindi mo alam ang totoo. Alam ko ang totoo. Putol ni Adrian, mahigpit ang boses. Alam ko kung sino ang talagang nagmamahal at nag-aalaga kay Luis. Alam ko kung sino ang nariyan sa tabi niya noong wala ko. Lumapit pa siya kay Eliza at sa harap ng lahat, mga kasambahay at mismong si Doña Magdalena, marahan niyang hinawakan ng kamay nito. Ramdam ni Eliza ang init at puwersa sa pagkakahawak ni Adrian. Para bang sinasabi nitong, hindi kita pababayaan. Ngumiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng seryosong pangako. Siya, mariing wika ni Adrian, ang magiging bagong mommy ni Luis. Pakakasalan ko siya. Parang sumabog ang katahimikan sa loob ng sala. Napatakip ng bibig ang ilang kasambahay. Ang iba ay napasinghap. Si Doña Magdalena ay natigilan. Hindi makapagsalita sa unang pagkakataon. Nanlaki ang mga mata nito at bahagyang namutla. Ano? Anong sinabi mo? Halos pasigaw nitong tanong. Narinig mo naman siguro ako. Sagot ni Adrian, dire-diretso ang tono. Hindi ko hahayaang mawala si Eliza sa amin. Hindi siya ibang tao. Siya ang magiging pamilya namin. Sa gilid nila, si Luis ay napangiti ng malawak. Mama Eliza! Sigaw niya at iniabot ang maliit niyang mga kamay upang yakapin ang bewang ng babae mula sa kanyang wheelchair. Napaupo si Eliza sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Hindi na napigilan ang pagbagsak ng luha. Luis! Mahina niyang sabi, nanginginig ang tinig. Wag! Alis! Mama Eliza, please! Bulong ng bata. Hinaplos ni Eliza ang buhok ni Luis, tsaka tumingin kay Adrian. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Bulong niya at nangingilid ang luha. Ngumiti si Adrian. Marahan ngunit puno ng katapatan. Hindi mo kailangang magsalita. Ang kailangan mo lang gawin ay manatili dito, sa piling namin. Sa tabi, maririnig ang mabigat na paghinga ni Doña Magdalena. Adrian, hindi ako papayag sa kalokohan na to. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Adrian. Sa halip, tumayo siya sa tabi ni Eliza at ni Luis. Inilagay ang kamay sa balikat ng bata at isa pang kamay sa kamay ni Eliza. Isang malinaw na mensahe sa lahat ng naroon. Ito ang pamilya ko at walang sino man ang makakabasag nito. Habang nakaditig siya kay Eliza, ramdam nilang pareho na ito ang simula ng panibagong yugto. Isang laban na haharapin nilang magkasama. Tahimik ang sala pero ramdam ang matinding tensyon. Nakatayo si Doña Magdalena sa gitna. Taas na pa rin kahit alam niyang bumagsak na ang lahat ng plano niya. Sa paligid nakamasid ang mga kasambahay. Nakaperme, halos pigilan ang hininga sa kaba ng susunod na mangyayari.
Si Eliza, nakatayo sa tabi ng wheelchair ni Luis, ay halatang ninenerbiyos. Mahigpit ang kapit niya sa hawakan ng wheelchair. Parang iyon na lang ang tanging bumubuo sa kanyang lakas sa harap ng matinding pananakot kanina. Si Luis naman, tahimik. Nakatingala kay Adrian na para bang naghihintay ng proteksyon na alam niyang darating. Lumapit si Adrian mula sa likuran. Mabigat ang bawat yapak. Hindi siya dumiretso agad magsalita. Tiningnan niya muna si Doña Magdalena ng diretso sa mata. Isang tingin na puno ng puot at pang-uusig. Tama na, Doña Magdalena. Malamig niyang wika. Ngunit ang boses ay may bigat na nagpatigil sa lahat. Napangisi si Doña, pilit na pinanatiling matatag ang sarili. Adrian, anak! Huwag mo akong tawaging anak. Mabilis na putol pa ni Adrian. Walang pag-aalinlangan sa tono. Hindi mo ako pamilya. At lalong hindi mo dapat inuunsulto ang babaeng minahal at inalagaan si Luis. Nanlaki ang mata ng Donya. Babae lang na ba niya na pinulot mo kung saan? Biglang humakpang si Adrian palapit. Halos ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Huwag mo uulitin yan. Si Eliza, hindi siya babae lang. Siyang nagpalakas kay Luis habang wala ako. Siyang nagbigay ng pagmamahal na hindi mo kailanman kayang ibigay. At ngayon, humawak siya sa kamay ni Eliza at marahang inilapit ito sa kanyang dibdib. Bahagi na siya ng pamilya ko. Bumuntong hininga si Eliza, nagulat sa biglaang deklarasyon. Ramdam niya ang init ng kamay ni Adrian at ang bawat salita nito ay parang matibay na pader na humaharang sa lahat ng panlalait na tinanggap niya. Si Luis, bagaman tahimik, ay ngumiti ng bahagya. Dahan-dahan niyang iniangat ang maliit na kamay at hinaplos ang kamay ni Eliza na hawak ni Adrian. Walang salita, pero sapat na iyon para iparamdam na sumasang-ayon siya sa sinabi ng kanyang ama. Ang mga kasambahay na kanina pa pinipigil ang sarili ay bahagyang nagbulungan. Ang ilan ay napangiti. Ang iba'y tila gustong palakpakan ng tapang ni Adrian. Pero wala pa rin makapaniwala sa pinapanood nila. Ang dating makapangyarihang Doña Magdalena napipigilang magsalita. Wala nang lugar para sa mga panghuhusga mo rito. Patuloy ni Adrian. Matigas ang tinig. Kung hindi mo kayang tanggapin si Eliza, mas mabuting umalis ka na. Namilog ang mga mata ng Donya sa insulto. Ako? Ang aalis? Adrian, ako ang... Ikaw ang hindi marunong rumespeto. Putol ni Adrian. Mas matalim ang tono. Hindi mo pwedeng diktahan kung sino ang karapat-dapat sa buhay namin. Hindi mo hawak si Luis. At lalong hindi mo hawak ang puso ko. Namula sa hiya at galit si Doña Magdalena. Halos mabulol siya sa pagtatangkang magbigay ng dahilan. Pero wala na siyang maisip na salita. Ang bawat titig sa kanya ng mga kasambahay ay parang maliliit na patalim ng kahihiyan. Alam niyang natalo siya sa harap ng lahat. Si Eliza, bagamat nanginginig pa rin ay ramdam na ramdam ang bigat ng depensang ibinibigay ni Adrian. Hindi niya akalain na darating ang araw na may tatayo para sa kanya sa ganitong paraan. Lalo na sa harap ng isang taong matagal na siyang minamaliit. Umalis ka na, Donya. Mariing wika ni Adrian, ngunit hindi na siya sumisigaw. Para bang wala na siyang kailangang patunayan pa. Dahil mula sa araw na to, si Eliza ay hindi mo na pwedeng hawakan na saktan. Kahit sa salita. Tahimik na tumalikod si Doña Magdalena. Hindi na siya makapagsalita. Bawat yipak niya palabas ng sala ay parang mabibigat na tunog ng pagkatalo. Walang naglakas loob na sumunod sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ng lahat na ang dating makapangyarihang Donya ay wala ng kontrol sa pamilyang dati niyang pinangibabawan. Nang tuluyang magsara ang pinto sa likod ng Donya, bumuntong hininga si Eliza. Halos bumagsak ang balikat sa bigat na nawala. Adrian, mahina niyang bulong. Ngumiti si Adrian, hinawakan pa rin ang kamay niya. Tapos na. Wala na siyang magagawa para saktan ka. Si Luis tahimik pa rin.
Bagyang itinulak ang sarili sa wheelchair para mapalapit kay Eliza at niyakap ang braso nito. Sapat na ang simpleng kilos na iyon para madama nilang mag-ama na kasama na si Eliza sa mundong bubuuin nila. At sa gabing yon, malinaw sa lahat, sa mansyon, na minsan ay naging lugar ng takot at panghuhusga na may bagong simula. Isa kung saan walang puwang ang pang-aapi at ang respeto at pagmamahal ang mamamayani. Tahimik ang gabi, ngunit ang hardin ng mansyon ay tila humihinga ng bagong buhay. Ang dating mga bulaklak na nalanta sa paglipas ng mga taon ay muling namuhadkad, puno ng kulay at halimuyak. Sa gitna nito nakalagay ang mahabang mesa na napalibutan ng mahahabang upuan. May mga kandilang dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Nasa gitna si Luis, nakaupo pa rin sa kanyang wheelchair, ngunit ngayon ay mas maliwanag ang mga mata at mas madalas ang kanyang mga ngiti. Sa tabi niya si Eliza na maingat na nag-aabot ng kanin at prutas, habang si Adrian naman ay nasa kabilang panig, walang sawang minamasdan ng dalawang pinakamahalaga sa buhay niya. Matapos ang gulo at kirot ng mga nakaraang buwan, ngayong gabi ay tahimik at wala na ang tensyon ng pandalait at panghuhusga. Sa halip, kapalit nito ay halakhak, malumanay na kwentuhan at ang musika ng mga kuliglig na tila sumasabay sa tibok ng puso nilang tatlo. Luis, gusto mo bang magtanim ulit tayo ng sunflower bukas? Tanong ni Eliza habang nilalagay ang pandesal sa plato ng bata. Ngumiti naman si Luis at tumango, marahang idinidikit ang maliit na kamay sa kamay ni Eliza. Hindi pa buo ang kanyang mga salita dahil patuloy pa rin ang therapy, ngunit malinaw ang sigasig sa kanyang mukha. Si Adrian naman ay napatingin kay Eliza at ngumiti. Alam mo dati, halos walang tumubo dito sa hardin. Sabi ko sa sarili ko, baka wala na talagang pag-asa. Pero simula nang dumating ka, parang biglang nagkaroon ng kulay ang lahat. Bahagyang namula naman si Eliza sa sinabi. Hindi lang naman ako yon. Ikaw din. At si Luis. Lahat tayo nagtulungan para bumalik ang buhay dito. Matapos silang kumain, naglakad si Adrian sa gitna ng hardin. Kasama ni Eliza na tinutulak ang wheelchair ni Luis. Dumaan sila sa lumang gazebo na dating natakpan ng mga tuyong baging at mga damo. Ngayon ay puno na ito ng puti at dilaw na bulaklak. May mga ilaw na nakasabit sa paligid na tila mga bituin na bumababa mula sa langit. Alam mo, Eliza, malumanay na sabi ni Adrian habang nakatayo sila sa ilalim ng gazebo. Hindi ko naisip na darating ang araw na makakaramdam ulit ako ng ganitong kapayapaan. Noon puro trabaho, puro galit, puro sugat. Humuhugot siya ng malalim na hininga, tiningnan si Luis. Pero ngayon andito ka. Parang natutunan ko ulit kung anong ibig sabihin ng pamilya. Hindi naman agad nakasagot si Eliza. Ramdam niyang bigat ng mga salitang yon. At alam niyang hindi iyon basta-basta lang binibitawan ni Adrian. Salamat sa pagtanggap sa akin. Kahit na alam kong mahirap para sa iyo noong una. Lumapit si Adrian at hinawakan ang magkabilang kamay ni Eliza. Hindi lang pagtanggap. Mahal kita, Eliza. At gusto kong malaman mo. Simula ngayon, wala na makakapaghiwalay sa atin. Napasinghap si Eliza. Ramdam ang init sa kanyang puso. Sa tabi nila, si Luis ay gumiti at sa kauna-unahang pagkakataon, marahang nagsalita. Hindi buo, ngunit malinaw ang mensahe. Mama, nanlaki ang mga mata ni Eliza at napaluhod siya sa tabi ng bata. Niyakap ito ng mahigpit. Narinig mo yun? Tanong niya kay Adrian habang may luha sa kanyang mga mata. Tumango si Adrian. Bakas din ng emosyon sa kanyang mukha. Oo. At iyon ang pinakamagandang bagay na narinig ko sa buong buhay ko. Lumipas ang oras at unti-unting napuno ang hardin ng halakhak. Ang mga kasambahay na dati takot makisama sa kanila kapag may bisita ang Donya ay nakisalo na rin sa pagkain at kwentuhan. Wala nang hangganan ng pagitan ng amo at tauhan. Ang lahat ay pantay, magkakapamilya.
magkakaibigan. Sa gilid ng hardin, isang maliit na espasyo ang inihanda ni Eliza para kay Luis. May maliliit na paso, mga buto ng sunflower, at mga gamit sa pagtatanim. Pinanonood nilang mag-ama kung paanong inihulog ni Luis ang mga buto sa lupa, habang maingat siyang tinutulungan ni Eliza. Alam mo, Luis, bulong ni Adrian habang hawak ang balikat ng anak. Ang mga bulaklak, kahit gaano pa katagal mamatay, basta aalagaan mo, babalik at babalik yan. Parang pamilya natin. Kahit nasaktan, basta may pagmamahal, mamumukadkad ulit. Tumango si Luis at ngumiti, tsaka tumingin kay Eliza na para bang sinasabing alam niyang may bagong simula na sila. Habang papalubog ang araw, naupo silang tatlo sa ilalim ng malalaking puno sa gitna ng hardin. Mainit ang kulay ng langit, tila ginagaya ang kulay ng mga bulaklak sa paligid. Hindi ko alam kung anong meron sa hinaharap, sabi ni Eliza, nakatingala sa langit. Pero sigurado ako sa isa. Handa akong harapin lahat, basta kasama kayo. Niyakap siya ni Adrian mula sa likod at hinalikan sa sentido. At kami, handang harapin lahat, basta't kasama ka. Nakatahimik silang tatlo sandali. Pinapakinggan ang simoy ng hangin at ang kaluskos ng mga dahon. Sa sandaling yon, wala nang nakaraan na masakit. Wala nang takot sa bukas. Ang meron lang ay kasalukuyan. Puno ng pagmamahal at pag-asa. At habang ang mga bituin ay nagsimulang kumislap sa kalangitan, alam nilang ang hardin na ito na minsang naging tahimik at walang kulay ay magsisilbing simbolo ng kanilang bagong buhay. Isang buhay na hindi na muling hahayaang matabunan ng takot at panghuhusga. Dito sa gitna ng hardin na muling nabuhay, nagsimula ang kwento ng tunay na pamilya, hindi perpekto, pero buo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.